Tatlong araw nang nasa evacuation center ang halos 80 pamilya sa Navotas City matapos bahain ang kanilang barangay nang mawasak ang river wall sa kasagsagan ng high tide nitong weekend. Umabot ng hanggang leeg ang baha sa barangay na pinalala pa ng sirang floodgate sa lugar. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Parang nakaka-trauma po. Emosyonal si Sharon na residente ng Barangay San Jose, Navotas City tuwing napapanood ang video na nakuha ng kanyang kapitbahay habang sinusuong ang rumaragas ng tubig mula sa nasirang pader o river wall ng isang shipyard company nitong Sabado. Umiiyak siya, oh. Doble kabaan na dinanas lalo't kasama niya ang anak na may kapansanan. Buti na lang yung mga kapitbahay ko din doon na tulungan naman kami makaakyat dito sa may Pilapil. Ayon sa Navotas City Disaster Management Office, hindi nakayanan ng pader ang lakas ng agos ng tubig na sinabayan pa ng high tide kaya ito nasira. Nataong sira rin ang floodgate na sinasara sa tuwing high tide para hindi umapaw ang tubig. Yung pinagbabaunan ho ng pilote na yan, ng mga bakod na yan ay nakatayo po sa burak. So malambot po. Kung mabababad pa ho sa tubig, lalo hong lalambot. At ito ho ang dahilan kung bakit po ito bumigay. Nasa evacuation center ngayon sa Navotas Elementary School 1 ang mga apektadong residente gaya ni Sharon kasama ang 79 families sa katumbas ng halos 150 individuals. Wala pa sa isip ng ilan sa mga lumikas na residente na magbalik sa kanilang kabahayan, lalo't pinapangambahan nila ay pag nag-high tide ay umapaw muli yung tubig doon sa loob ng pribadong shipyard. At kita nyo nga kahit may nilagay na patong-patong na sandbag, itong mga otoridad ay may umaagos pang tubig papasok dito sa mga kabahayan. Nakatuon ngayon ang lokal na pamahalaan sa pagsasaayos sa nasirang river wall. Hopefully, sa mga susunod na araw, mas mababa na po yung tide level po at permanente nang gagawin po itong pader po na to. Nag-ikot naman ang city health officials sa mga apektadong residente para tiyaking maayos ang kalagayan nila at magbigay ng gamot sa mga lumusong sa maruming tubig na maaaring pagmulan ng leptospirosis. May paalala rin sa mga residente laban sa iba pang sakit gaya ng diarrhea o pagkasira ng tiyan. Napaka-importante po sa panahon na to. Siyempre, pakuluan po natin yung mga iniinom natin na tubig. Kung talagang hirap, bottled water po or mineral water po ang gamitin natin. Hinikayat naman nila mga apektadong residente na hanggat maaari ay huwag lumusong sa maruming tubig o kung hindi maiwasan ay magsuot ng bota lalo na ang mga residenteng hindi nag-evacuate. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.